Attorney, eto ipaniwanag nga natin sa taong bayan, ano ba ang goal ng prosecution dito sa part nito, itong article na to? Ano ba ang goal nila? Mapatunayang binulsa o mapatunayang nabigyan lang ng disallowance? Well, ultimately, dapat yan mai-connect nila na yung pera na yan na na-disallow ng COA ay ninakaw, napunta kay Sara Duterte. So, hindi lang basta pag-violate ng proseso, kasi hindi mo pwedeng sabing na-violate niya na yung proseso because hindi pa siya final. So, ang hope nila dyan is that they can connect itong confidential funds na mapatunayan nila na kinuha ito ni Sara Duterte. Kaya later on, tatalon sila doon sa ibang article, sasabihin naman, ito yung kanyang bank deposit, dito yung pumasok, mga ganyan. So, pag tinatry nila ngayon to lay the basis para doon sa mga succeeding articles. But so far, hanggang sa kasalukuyan, yung basis pa lang, hindi na nila ma-establish. So, paano ka papupunta doon sa matter of bank account? So, as of now, unfortunately for the prosecution, yung kanilang plano ay hindi pa naisasakatuparan hanggang sa kasalukuyan. Ang layo-layo pa nila from their objective. Dito sa day 14, yung issue ng hindi daw dapat ibinigay ni Acosta, yung SDO ni VP, kay dun sa Colonel La Chica. Dapat daw ay si Acosta mismo ang nagbigay doon sa bawat confidential agent na kung sino man yung binibigyan. Mali daw yung ganong klaseng sistema na ibinigay kay Colonel. Iyon ang sabi ng testigo. Pero when pressed on for the specific rules, kung nasaan yan doon sa sinasabi nilang memorandum circular, ay wala naman silang mabanggit. Ang pinagbabawal po ay yung itatransfer mo yung pondo from a non-bonded na official. Pero ito, hindi naman sila Chika yung ultimate na pinag-transferan. Siya yung naging conduit, taga-deliver ka lang ng mga reward or confidential fund reward doon sa mga taong dapat na pagbigyan. Yun ba ay bawal? Hindi ma-identify nitong testigo ng prosecution ng COA kung anong provision ng batas yung kanyang binabanggit kung bakit ito ay magiging bawal. Ultimately, naging ending niya rito, lumabas na ito ay kanya lamang opinion. Ito ay posisyon niya. Kagaya ng lahat ng mga sinabi niya, puro opinion ang kanyang pinagsasasabi. Ay ang tawag ko dito, yung ginawa nila sa mga witness na to, inaangguluhan, alam mo yon, para magmukhang meron kahit wala. Parang halimbawa, gusto mong kuhanan ng magandang litrato yung babae, kaso pangit siya sa harapan, pero sexy naman. O sabi mo, sige tumalikod ka na lang. Ito na lang, kukunan kita sa likod para magmukha ka pa rin maganda. That is exactly what is happening with the prosecution sa kanilang presentation of evidence. All of the evidence that they have presented so far, inaangguluhan nila para yung wala, magmukhang meron. Para yung pangit, magmukhang maganda. Kaya alam ko, si Sir Jack, maraming kilalang pangit ito. Kaya alam niya kung paano anggulohan yan. So, attorney, parang pinapalabas lang nila dito na talagang sa base doon sa mga nakita nating ebidensya at doon sa mga testigo, parang pinapalabas lang talaga nila. Gusto nilang siraan si VP Sara, no? I think that's very clear. Para sa mga tao, yung mga may utak pa na nag-iisip, from day one, alam na natin yan, what this is all about. Alam natin kung bakit kinulong si Marcoleta, bakit kinulong si Mike the Defensor. Alam natin bakit si Jinggoy ay sa piitan, di ba? Alam natin bakit ang binabanatan ngayon ng mga kaso ay mga nasa oposisyon at wala sa administrasyon. Ang pakiramdam lang kasi ng administrasyon na parang mangmang yung mga Pilipino at hindi natin mahahalata kung anong ang ginagawa nila. But we are a lot smarter than what they think. Mas matalino ang mga Pilipino, mga iskumbro ang tawag ko, kaysa sa iniisip ng Malacanang. And the falling ratings ng presidente ang magsasabi na totoo itong sinasabi natin, na alam ng Pilipino kung ano ang ginagawa nila. Kaya pabagsak ng pabagsak ang ratings ng Pangulo. At si Sara, pataas ng pataas. Attorney, base sa kasong falsification of public documents sa ilalim ng Revised Penal Code,
ang pagpipirma o paglalagay ng mga maling detalye ng lugar at petsa sa mga liquidation report na isinusumite sa isang constitutional body tulad ng COA. Ano pong masasabi nyo dito? Tama yun, but they have to prove first na mali yung mga impormasyon. So far, ang sinasabi lang nila is that lahat ng mga detalye doon ay kulang ng supporting documents. Wala silang sinasabi na mali o kasinungalingan lahat ng nakadeklara. Ang sinasabi pa ng COA, meron pa lang silang mga hinahanap na mga dokumento, kaya nga may period of compliance pa yan at may pwede pang mag-challenge ang Office of the Vice President regarding the findings of COA. Pagkatapos nga niya, pwede pang dumulog sa hukuman ang Office of the Vice President para i-challenge na muli yung findings sa ito ng COA. So everything that they said, hindi pa yan fact. It is disputable presumptions pa lang yan. Dahil may laban pa. Hindi pa yan totoo. Hindi pa nila pwedeng sabihin na as a matter of fact na ito na nga yung sitwasyon. So, hindi automatic porkit sinabi ng COA na ganyan, ay meron agad falsification. They have the burden of proof to prove na ginawa ng Office of the Vice President yan, na mag-falsify ng mga dokumento. Attorney, kung ibig sabihin, sinasabi lagi na ito ay preliminary pa lang. So, pwede bang ma-dismiss to ng maaga dahil hindi pa naman ito final? Well, ang problema dyan, dahil nga hiwa-hiwalay yung articles at base doon sa napag-agreehan na schedule, tatapusin muna ng prosecution lahat ng kanilang articles. So, unfortunately, ay ubusin natin itong tatlong yung 4 na articles of impeachment, yung full 90 days na ito. At parang alam mo, parang torture sa ating lahat itong presentation na ito. And we have to finish this hanggang sa dulo bago pa lamang makapagdesisyon ang Senado ukol dito. So talagang walang takas, attorney, no? Tatapusin talaga natin. bago pa umabot na lahat ng oposisyon, ubos na, nakulong na. Malamang. Oo. Hindi tayo aabot. Ang pinakamasakit dyan, Sir Jack, hindi lang yung 90 days, yung 2.3 billion na gagastusin para sa impeachment. Yun ang mas masakit. Ano yung ginagawa nila naman yung Pilipino, no? Ano ba mas mahal? 125 million? O magkano 2.3 billion? Ano ba? 2.3 billion ang gagastusin nila. Nasisaraan ako ng bait eh. Kunti na ng bait po eh. Maganda siguro tayo pumunta na rin doon. Makikain na lang tayo doon sa buffet nila doon. Para may pakinabang naman tayong taong bayan, ano? Meron natin yun eh. Kasi eto na nga, attorney. At for day 1 to 15, meron po ba kayong nakitang any slight? Let's open our mind. Any slight na medyo may punto dito yung yung prosecution meron silang konting puntos dito kasi parang ngayon wala silang puntos para sa akin wala akong nakikitang puntos. Pero kayo bilang abogado, meron po ba kayong nakitang kahit kapirasong puntos ang prosecution? Well, I'm trying to be as objective as possible kasi nga dalawang korte ang tinitignan ko dito. Yung korte na sa impeachment bilang isang abogado, sinusuri mo yung ebidensya. Meron ba? Meron bang sapat para makonvict mo ang isang vice-presidente ukol dito? Doon sa aspeto ng ebidensya pa lang, mukhang ligwak na itong prosecution. They haven't been able to prove anything. Wala silang napapatunayan hanggang sa kasalukuyan. Sadly for the prosecution, na ito yung katatayuan nila. Pero nagkakaroon siya ng epekto pati doon sa pangalawang korte, yung the bar of public opinion, because they are failing miserably dito sa presentation of evidence nila. Pati taong bayan nawawala ng interes sa panunood, kaya pati sa public opinion they are losing it yung kaso na ito. So gusto ko magbigay ng marka na medyo kaaya-aya sa kanila. Siguro wala talaga hindi ko masabing kahit in terms of presentation or Attorney, baka yung lipstick nung isa hindi niyo nagugustuhan. Baka naman yung Masyado. lipstick ng isa.
Blush on, blush on. Ayoko masyadong mapula. And attorney, baka naman, kayo po, di ba, ang tagal nyo naging trial lawyer. Ni once ba hindi kayo nag-lipstick sa trial? Never. Tudahan ako na asawa ko na. Bakit ako nag Blush on, attorney. Blush on. Flash on, wala naman, wala naman. Wala eh. Oo. Kasi alam mo, pag lalaki ka talaga, di ba, parang hindi naman talaga, ano yan, pulbos yun, aminin ko. Minsan, pupulbos ka. Kapag, Hindi, kasi attorney for your information, itong dalawang katabi, nagpapa-makeup bago mag-show. Kaya medyo nagdududa na rin ako eh. Hindi, mailaw kasi mailaw. Mailaw. Okay, Oily okay. kami, oily. Maliwanag. Nagkakabukian na tayo dito Ano, attorney, dito naman sa anong mangingibabaw na ang confidentiality clause sa loob ng isang administration joint circular o yung kapangyarihan ng Kongreso na mag-issue ng subpoena juices tecum sa ngalan ng kanilang constitution power o oversight na impeachment. well, ang problema dyan, even the impeachment court is bound by law, on the secrecy of certain documents. Until it is declassified, yung mga dokumento na yan, ating si Ping Lacson binanggit ito, na lahat yung mga pangalan ng mga confidential agents na yan should be contained in a vault. And until such time that the operation has been finished and declassified, kailangan ma-declassify mo muna yung mga dokumento. Not even the impeachment court is allowed to touch that. Kasi dahil nga may security risk dito if you do that, na ma-reveal yung mga pangalan ng mga tao na to. Unfortunately for the Senate and for the prosecution, they are not legally na mayroong authority na i-open itong mga confidential na mga records na to. They have to take it on face value kung ano yung sinabmit sa COA, and they would have to deal with that kung iyan yung Ang problema ng prosecution dito hanggang ngayon, hindi nila maidugtong kung saan dito pumapasok yung pagnanakaw ng confidential funds na ito na napunta sa kapakinabangan ni Sara Duterte. So right now, wala pa rin, nasa zero pa rin ang prosecution dito. Everything that they have presented ay mga ebidensyang alam na natin. Alam natin that there was a confidential fund. Alam natin na ginamit ito sa operation. Alam natin na may mga aliases yung confidential agents. So, anong meron? Diba? Hindi na sorpresa yung mga tao. That's why we're not interested. Para sa atin, alam na namin yan. Napanood na namin yung mga yan. Attorney, parang ang gusto kasi nilang palabasin dito hindi ginamit sa operation, parang gusto nilang palabasin na binulsa ni BP Sara, no? Yes. However, what you assume and what you can prove are two different things. Magkaiba yun. So, ang burden nito ay nasa prosecution to prove that. Dapat nga, bago pa sila nagsampa ng kaso na to, nakahanay na yung mga ebidensya nila. Kaya sinasabi ng marami, di ba? Ito is the biggest fishing expedition na meron tayo. Mas malaki pa to sa fishing fleet ng China. Itong fishing expedition ng Kongreso. Attorney, ito ipaniwanag nga natin sa taong bayan, ano ba ang goal ng prosecution dito sa part nito, itong article na to? Ano ba ang goal nila? Mapatunayang binulsa o mapatunayang nabigyan lang ng disallowance? Well, ultimately, dapat yan mai-connect nila na yung pera na yan na na-disallow ng COA ay ninakaw, napunta kay Sara Duterte. So, hindi lang basta pag-violate ng proseso, kasi hindi mo pwedeng sabing na-violate niya na yung proseso because hindi pa siya final. So, ang hope nila dyan is that they can connect itong confidential funds na mapatunayan nila na kinuha ito ni Sara Duterte. Kaya later on, tatalon sila doon sa ibang article, sasabihin naman, ito yung kanyang bank deposit, dito yung pumasok, mga ganyan. So, pag tinatry nila ngayon to lay the basis para doon sa mga succeeding articles. But so far, hanggang sa kasalukuyan, yung basis pa lang, hindi na nila ma-establish. So, paano ka papupunta doon sa matter of bank account? So, as of now, unfortunately for the prosecution, yung kanilang plano ay hindi pa naisasakatuparan hanggang sa kasalukuyan. Ang layo-layo pa nila from their objective. Pero attorney, isa pang
argument na naririnig ko mula doon sa kabila, sinasabi nila na hindi naman kailangan patunayan. Ang kailangan lang ay yung public trust mawala kay Vice President dahil nga daw doon sa mga disallowance na napatunayan na. Anong masasabi nyo dito? Kailangan ba ma-prove na guilty siyang ninakaw o okay lang yung public trust mawala na dahil nga sa disallowance na nangyari? Alam mo sa impeachment, yung betrayal of public trust, ito yung tawag catch-all. Kapag wala ka nang maisip na ikakaso sa impeachable officer, ilagay mo na lang betrayal of public trust. Tama. Kasi lahat pwede mo isaksak doon, kunyari, as betrayal of public trust. Pero sa sitwasyon na ito, na yung pinagbabasihan nila ng betrayal of public trust, ay hindi pa nga final. Meron pa palang mga judicial and administrative recourse. So how can you assume na may violation na agad or betrayal of public trust? At yung height nga ng pagtitiwala ng tao kay Sara Duterte hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling mataas. So what public trust was betrayed by Sara Duterte? Naniniwala pa rin yung taong bayan sa kanya. So yun ang sinasabi ko lagi, both in legal form, yung ebidensya, at saka yung substance, at saka itong sa aspeto ng opinyon ng ordinaryong Pilipino, the prosecution is not winning their case. The hearts and minds of the people remain where they are as of the moment. I think they still remain with Sara Duterte. Isang question pa, attorney, regarding kasi medyo alam na natin tong prosecution talagang sumasablay sa pagpapatunay na meron talagang nagawang mali itong si VP Sara Duterte. Pero tingnan naman natin yung mga senator judge. Anong masasabi niyo sa mga comment ni Senator Lacson na sinasabi niyang paulit-ulit na hindi naman credible dahil wala namang karanasan sa intelligence or confidential yung COA? Anong masasabi niyo po dito? Ako nga, minsan nalilito na kay Ping Lacson Kasi parang minsan tinutulungan niya pa yung depensa So, kasi attorney si Lacson, alam niyo naman, medyo ganun yun, di ba? Ano yun, sir? Maraming meaning yun. Maraming meaning yan. May akong ganyan, may akong kaliwa, may akong bakla. Mahirap basahin Pero ang nangyayari, tuwing tatayo siya, natutulungan pa yung depensa. Minsan pinapanood ko yung ibang mga senator judges na kapanalig nila doon sa mayorya, parang nanlalaki yung mata tuwing tatayo si Ping Lacson kahit sila hindi yata alam kung anong sasabihin ni Ping Lacson. Or maybe nako-caught off guard lang si Ping kasi hindi nila napag-usapan ng majority kung ano yung mga magiging nature ng pagtatanong nila. Minsan kasi pag may alam ka, kagaya yan ang sinasabi ni Ping Lacson is based on his knowledge as former PNP chief. Minsan kasi pag may yung masyado kang interesado na patunayan sa mga tao na maalam ka, na marami kang alam, hindi mo na naiisip yung mga consequences nung sinasabi mo. Baka malayo na ito sa yung ultimate objective. I think that's what's happening with Ping Lacson. Ang desire lang naman niya, mapakita sa taong bayan na alam niya ito, yung ganitong proseso. However, it's helping the defense. So, salamat kay Ping Lacson para sa depensa for doing this for them. For free. Actually, napapansin ko din, attorney, hindi lang yung si Ping Lacson. Kahit yung ibang nagtatanong, parang naa-aksidente dun sa tanong nila na lumalabas na parang, ay mali yung tanong ko. Kasi halimbawa, yung kay Senator Raffy Tulfo, diba tinanong, ewan ko kung si Raffy o si Erwin Tulfo nagtanong na parang, alam nyo palang threat yun, ba't hindi nyo pa kinasuhan nun? So parang ini-imply nun, there is no real threat. Oo. Parang, Kaya ang ginawa ng NBI, nagkaso agad because of that. pagkita sabihin yun. Tsaka sila nagkaso. At tsaka hindi lang pati yung kay, eto binanggit ni JB Hercito. Ano sa tingin nyo nangyayari? Bakit ganun na tila yung ihip na iiba? Ito ba'y politika o talagang nakikita lang nilang sablay yung witness? I think hindi nila mapigilan yung sarili nila na magtanong na kasi nasanay sila sa Senado na kahit pa paano may partisipasyon sila. Pero minsan hindi mo na mapigilan yung sarili mo dahil nakikita mo talagang sablay yung mga
mga witnesses, ano. So I don't know what is the plan of the majority here, or baka nagpaplano din yung iba na eventually magtatalunan din, ano, i-acquit din si Sara. They're just waiting for a reason para iwanan ang administrasyon tungkol dito. Tandaan ninyo, couple of months na lang ang natitira. Ano, next year by October magfa-file na ng certificate of candidacy ang mga politiko, lahat sila. So lahat yan nag-ano na rin, nag-estimate ano nung kanilang mga boto kung saan sila mas mananalo. So 1 year to go si BBM technically. Hindi po 2 years ano. Para sa akin 1 year na lang yan kasi by the time na nag-file na ng candidacy on November, there will be a major political realignment. Kung umabot pa man tayo doon sa ganung sitwasyon na magkakaroon ng election sa 2028. Attorney, speaking of candidate, naman si Rizal Neveros, Winapol. Hindi mo ba mananalo na? Definitely not. Ano, walang pag-asang manalo. Walang mananalo 1%. Pero alam niyo kung anong ginagawa ni Risa Hontiveros. She's projecting herself. Style po ito ng mga politiko. Ano? Ipo-project mo yung sarili mo na presidentiable, hoping na baka sa vice president makonsitira ka or other positions. So, ang ginagawa ng mga politiko na mga nagdedeklara ng kanilang pagka-presidente, parang ano yan eh, no? You aim for the sky hoping that you may at least hit the moon at paano may tamaan ka. So, dahil tapos na si Risa Hontiveros sa kanyang pagka-senador, wala na siyang ibang pupuntahan. So, kailangan mo mag-project na pang-presidentiable ka. Pero alam din niya at ng kampo niya, wala siyang pag-asang manalo. Pero hindi niya target ang presidente. Might be a position lower or probably a potential position sa gabinete kung yung kanyang babackupan ay yun ang manalo. At alam mo naman, pag sa mga politiko, pag nag-anunsyo ka na ikaw ay tatakbong presidente, somehow may mga nagdo-donate na dyan, may mga nauuto ka na o inuuto ka na tumakbo kang presidente. So, pwede rin kasi itong hudyat ng start ng pag-solicit ng campaign contribution. So, I think this is exactly what is happening pag yung mga kandidato na walang pag-asang manalo ay nagdedeklara na ng kanilang mga intensyon. Attorney, alam mo, nahihiwagaan ako sa mga taong sumusuporta kay Risa eh. Yung mga nagbibigay ng pera para suporta. Wala pa silang mga utak. Alam naman nila maging mananalo, magbibigay pa sila ng pera. Ano nangyari? Ano meron? Kung may nagbibigay man sa kanya ng mga contribution, dahil hindi pa naman siya kandidato, I would assume that they're giving contribution not because she's running for president at the next election. Baka it might be in relation to her office, which would be illegal. Kaya nga si Marcoleta, kinulong nila. Kung itong mga ito ay magbibigay ng contribution kay Risa at this time, well, magiging criminally liable din sila. O kung totoo yan na may mga ganyan na nagbibigay. But I think in a couple of months, mararamdaman naman ng mga kandidato na walang pag-asang manalo. Pagkatapos mong mag-anunsyo, ilan-ilan lang ang magbibigay sa iyo. Hindi yan sapat para maglunsad ka ng isang campaign on a nationwide scale. So eventually magda-die down yan. Yung pag hindi umingkris itong 1% ni Risa, at feeling ko naman mukhang walang pag-asang tumaas ito within the next few months. Baka nga bumaba pa eh. Pag nakita ng mga tao, wala talaga siyang pag-asa, iiwanan pati siya ng mga nang-uuto sa kanya na tumakbong presidente. So I don't think she has a shot at being president. Pero attorney, dito naman sa pagiging senator judge ni Risa Hontiveros, ano ba, sa tingin nyo, nakakatulong ba siya dun sa mga pinagsasabi niya o mas nakakagulo pa dyan? Nakakatulong siya sa depensa. Kasama siya dun sa mga senator judges na nakakatulong sa depensa sa pinagsasabi nila. Kasi nga, probably because she's not a lawyer, so parang, alam mo yun, yung may masabi lang para maipakita lang sa tao bayan na marunong siya, may alam siya. So, tsaka, siyempre, yung, ayan, nakita niyo sa screen, yung sayang yung hairdo. Diba? Sabi ni
Diba? Sayang nga naman yung mga ganyang itsura mo nang hindi ka man lang makakatayo at makikita sa camera. Diba? So it's all about projection. Politika yan eh. So sa pagganyan, good or bad, ang mahalaga may exposure ka. Nakikilala ka ng taong bayan. Hindi ka nawawala sa psyche ng mga Pilipino. So I think wala silang pakialam kung maganda yung sinasabi nila o hindi. Basta mahalaga makapagsalita sila. Yun lang ang kanila dyan. Exposure. Pero ako, attorney, parang medyo lumang strategy na yung good or bad publicity is publicity. Ba't di nila gayahin si Lito Lapid? Oo nga. Walang publicity. Pero panalo ng panalo. Hindi ko nga maintindihan paano niya nagagawa yun eh. Lagi siyang panalo. Kahit di naman siya nagsasalita, at least sabi nga, alam mo sa Biblia, nakasulat yan eh, na mas maganda pang tumahimik ka, magmumukha ka pang matalino, kesa sa dumaldal ka na medyo sablay naman yung sasabihin mo. Oo nga. Di ba, attorney? Tama. Oh. Tama. Eto, Maraming mga senador dyan. Dapat tumahimik na lang eh.